Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 5. Para sa nilalaman, karapatang politikal, mga kaakibat na tungkulin ng karapatang politikal. Iguhit ang happy face kung ang pangungusap ay tama at iguhit naman ang sad face kung ito ay mali. Si Aling Maria ay ipinilanggo dahil sa pagsasalita niya ng masama laban sa pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar. Dahil mahirap lamang si Mang Jose, siya ang napagkamalan na nagnakaw ng alahas ng kanyang kapitbahay. Hindi kayang buhayin ni Ana ang kanyang ipinagbubuntis, kaya't ipinalaglag na lamang niya ito. Mabilis na natapos ang paglilitis sa kaso na kinahaharap ni Ginang Santos. Pinipilit ng kapitan ng Barangay Maligaya na magwalis lahat ng nakatira sa kanilang barangay. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, sad face. Pangalawa, sad face. Pangatlo, sad face. Pang-apat, happy face. At panglima ay sad face. Piliin sa loob ng kahon ang mga tungkulin na ipinapakita sa mga larawan. Tungkulin ng isang mamamayan na ipaglaban ang kanyang karapatan. B. Tungkulin ng isang mamamayan na magtrabaho upang mabuhay. C. Tungkulin ng isang tao na ipahayag ang kanyang opinyon. D. Tungkulin ng isang mamamayan na magkaroon ng tahanan. E. Tungkulin ng mamamayan na makibahagi sa ikakabuti at ikakaganda ng ating kapaligiran. Narito ang una, pangalawa at pangatlong larawan. Narito naman ang pang-apat at panglimang larawan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang B, pangalawa C, pangatlo D, pang-apat E, at panglima ay E. Sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. Ano ang karapatang politikal? Ano-ano ang mga kaakibat na tungkulin ng mga mamamayan sa pagtamasa ng karapatang politikal? Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang karapatang politikal sa iyong pamilya, paaralan, at komunidad? Buuin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Tumutukoy ito sa kumpol ng mga alituntunin sa pag-aasal na nag-uutos o nagbabawal sa isang natukoy na pakikipag-ugnayan. Pangalawa, tumutukoy ito sa isang katawan o grupo ng mga taong namamahala ng isang komunidad o estado at nag-oorganisa ng sistema nito. Tumutukoy ito sa kasapi ng politikal na pamayanan. Tumutukoy ito sa kasapi ng politikal na pamayanan o komunidad. Pang-apat,
tumutukoy sa mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Narito ang mga tamang sagot. Una, batas. Pangalawa, pamahalaan. Pangatlo, mamamayan. Pang-apat, tungkulin. Panglima, karapatang politikal. Karapatang politikal at mga kaakibat na tungkulin ng karapatang politikal. Ang karapatang politikal at kaakibat na tungkulin. Ang karapatang politikal ay tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Karapatang bumoto, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang magpetisyon, kalayaang magsalita, maglibang, at magtipon-tipon. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Karapatang alamin ang tungkol sa pamahalaan. Tukuyin kung anong karapatan ang tinutukoy ng mga pangungusap sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Nakibahagi ang iyong ama at ina sa eleksyon. Ang grupo ni Ginang Santos ay bumuo ng samahan ng mga kababaihan na may layuning suportahan at protektahan ang mga kababaihan. Ang iyong kaibigan ay nakibahagi sa cleaning drive ng inyong barangay. Ikaw ay nakikibalita sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Ikaw ay nagpapahayag ng sariling opinyon sa social media ng maayos at may paggalang. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, karapatang bumoto. Pangalawa, karapatang magtipon-tipon. Pangatlo, karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Pang-apat, karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Panglima, karapatang magpahayag ng opinyon. Gawain bilang 4, karapatan ng mga bata. Convention on the Rights of the Child. Tukuyin kung anong karapatan ng mga bata ang inilalarawan sa bawat bilang. Narito ang una, pangalawa at pangatlong larawan. Narito naman ang pang-4 at pang-5 larawan. Narito ang mga tamang sagot. Una, karapatang mag-aral. Pangalawa, karapatang isilang. Pangatlo, karapatang maglaro. Pang-4, karapatang ipahayag ang saloobin. Pang-5, karapatan sa pagkain ng ligtas at masustansyang pagkain. Konsepto bilang 2, tungkulin ng mga mamamayan. Tungkulin ng mga mamamayan na pangalagaan ang boto. Huwag itong ibenta o gamitin upang mandaya sa eleksyon. Tungkulin ng mga mamamayan na alagaan ang pagkamamamayan nito. Magkaroon ng pagkakakilanlan at suporta mula sa gobyerno. Tungkulin ng mga mamamayan na ipahayag ang saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. Tungkulin ng mga mamamayan na malayang makapagpahayag ng opinyon sa tama at maayos na paraan. Maaari ring maglibang at magtipon-tipon
na walang nalalabag na batas. Ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. Ang mga mamamayan ay kabahagi sa mga programa ng pamahalaan, kaya't tungkulin nito na tumulong at maging kabahagi sa pagpapatupad ng mga magagandang hangarin at hindi upang makadagdag sa problema nito. Tungkulin ng mga mamamayan na alamin ang mga tungkol sa pamahalaan, ang mga batas at programa nito, maging kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Isulat sa sagutang papel ang mga kaakibat na tungkulin sa mga sumusunod na kalagayan. Kalagayan, nalalapit na ang eleksyon. Ano ang kaakibat na tungkulin? Mahusay, narito ang maaaring maging kasagutan. Bilang mamamayan, tungkulin ni Juan na magtangkilik at gumamit ng kanyang karapatan sa pagboto ng tapat at maayos. Pangalawa, si Ella ay bumuo ng samahan sa loob ng paaralan na may mabuting layunin. Mahusay, tungkulin ng bawat isa sa mga miyembro ng samahan na magsagawa ng mga aktibidad na makikinabang ang buong paaralan at sumunod sa mga layunin ng samahan. May nag-aalok kay Mang Juan ng salapi kapalit ng kanyang boto. Tungkulin ni Mang Juan na tanggihan ang alok na ito at magsabi ng tama upang mapanatili ang integridad ng halalan at maiwasan ang pandaraya. May pumipigil kay Maria na sabihin ang tunay na nangyari sa pagkawala ng pitaka ng kanyang kaklase. Tungkulin ni Maria na magsabi ng katotohanan at maging matapat at hindi magpatahimik sa kabila ng mga nag-uudyok na manahimik siya. Si Ana ay dumalo sa isang pagtitipon ng mga kababaihan. Tungkulin ni Ana na makiisa sa mga usapin at layunin ng pagtitipon upang mapalaganap ang mga karapatan at kagalingan ng mga kababaihan. Ano ang iyong gagawin sa mga susunod na sitwasyon? Mahilig umawit ang magkakaibigang Neri, Judy at Marisa, kaya naisipan nilang magtatag ng isang samahan upang lalo pa nilang malinang ang kanilang talento. Kung ikaw ay isa sa mga kanilang mga kaibigan, ano ang gagawin mo? Namatay ang mga magulang ni Dario sa pagkakalunod. Dahil sa bagyong Yolanda, kinupkup siya ng iyong pamilya. Ano ang gagawin mo? Nang magkaroon ng halalan sa kanilang barangay, binoto ni Solo ang kanyang kaibigan bilang kapitan, kahit alam niyang hindi ito karapat-dapat sa tungkulin. Ikaw, iboboto mo rin ba siya? Nawalan ng hanap buhay sina Marvin sa kanilang lalawigan, kaya lumipat sila sa Maynila. Wala silang tirahan, kaya nagtayo sila ng maliit na bahay sa tabi ng riles ng tren. Ano ang dapat mong gawin? Napag-aralan mo na isa sa mga karapatan ng bata ang magpahinga at maglibang. Ano ang gagawin mo ngayong masama ang iyong pakiramdam? Ating tandaan para sa pabaong pagkatuto. Karapatang bumoto, tungkulin ng mga mamamayan na pangalagaan ang boto. Huwag itong ibenta o gamitin upang mandaya sa eleksyon. Karapatan sa pagkamamamayan, tungkulin ng mga mamamayan na alagaan ang pagkamamamayan nito. Magkaroon ng pagkakakilanlan at suporta mula sa gobyerno. Karapatang magpetisyon, tungkulin ng mga mamamayan
na ipahayag ang saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. Kalayaang magsalita, maglimbag at magtipon-tipon. Tungkulin ng mga mamamayan na malayang makapagpahayag ng opinyon sa tama at maayos na paraan. Maaari ring maglibang at magtipon-tipon na walang nalalabag na batas. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Ang mga mamamayan ay kabahagi sa mga programa at pamahalaan, kaya't tungkulin nito na tumulong at maging kabahagi sa pagpapatupad ng mga magagandang hangarin at hindi upang makadagdag sa problema nito. Karapatang alamin ang ukol sa pamahalaan. Tungkulin ng mga mamamayan na alamin ang mga tungkol sa pamahalaan, ang mga batas at programa nito, maging kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Bilang isang mag-aaral, paano mo maisasabalikat ang mga karapatan at tungkulin para sa pagsulong ng iyong komunidad na kinabibilangan? Piliin ang letra ng wastong sagot at isulat sa sagutang papel. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Karapatang pangkabuhayan, karapatang panlipunan, karapatang politikal o karapatang sibil. Ito ay uri ng karapatan na nagpapakita ng pagkakakilanlan at suporta mula sa pamahalaan. Karapatang magpetisyon, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang magsalita, maglibang at magtipon-tipon, karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ito ay isang karapatan na nagpapahayag ng saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. Karapatang magpetisyon, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang magsalita, maglibang at magtipon-tipon, karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Isang uri ng karapatan na kung saan may tungkulin ang mga mamamayan na makapagpahayag ng opinyon sa maayos na paraan. A. Karapatang magpetisyon, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang magsalita, karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Uri ng karapatan na kung saan ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. Karapatang magpetisyon, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang maglibang at magtipon-tipon, karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang C, pangalawa B, pangatlo A, pang-apat C, at panglima ay D. Gumawa ng isang saknong na tula na may kinalaman sa pagpapahalaga sa mga napag-aralang mga karapatan. Lagyan ng sarili mong pamagat, gawin mo ito sa sagutang papel.